Okay, now let's continue our second video clip sa ating Psalm chapter 49 verse 6 to 11. Psalm chapter 49 verse 6 to 11, okay? That's what we're gonna read in our second video clip, continuation of our Holy 2026, the Holy 7-month July 2, okay? Sa ating araw na ito, July 2, okay? 2 days more, it's 4th of July, another holiday this month, 4th of July, okay? So dito tayo sa ating Psalm chapter 49 verse 6 to 11, okay? Here is the message, They that trust in their wealth, and boast themselves in the multitude of their riches, Verse 7, none of them can by any means, redeem his brother, nor give to God a ransom for him, Verse 8, for the redemption of their soul is precious, and it casteth forever, Verse 9, that he should still live forever and not see corruption, Verse 10, for he said, that wise men die, likewise, the fool and the brutish, person perish and leave their wealth to others, leave their wealth to others, So last verse 11, and the inward thought is that their house shall continue forever, and their dwelling places to all generation. They call their lands after their own names, after their own names, okay? Yan ang sinasabi. So let me read in Tagalog version, mga awit o kanta pa na 49 versikulo 6 hanggang 11, okay? In Spanish, canción, o Salmo kapitulo 49 versikulo 6 hanggang 11, okay? So here is in Tagalog version, silang nagsisitiwala sa kanilang kayamanan sa nangaghahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan, okay? Pakinggan niyo mabuti to, Sa ating mga awit o kanta pa 49 versikulo 6 hanggang 11, silang na nagsisitiwala sa kanilang kayamanan at nangaghahambog sa karamihan ng kanilang mga kayamanan. Versikulo 7, wala sa kaniyang makatutubos sa ano pa mang paraan, walang sino makatubos sa ano pa mang pamaraan, sa kaniyang kapatid ni magbibigay man sa Diyos ng pagtubos sa kaniya, okay? Versikulo 8, sapagkat ang katubusan ng kanilang kaluluwa ay mahal at ito'y naglilikat magpakailanman, okay? Versikulo 9, upang siya'y mabuhay na lagi, upang siya'y huwag makakita ng kabulukan, okay? Versikulo 10, sapagkat nakikita niya ang mga pantas ay nangamamatay, ang mangmang at gayon din ang hangal ay nililipol at iniwanan ang kanilang kayamanan sa mga iba, okay? Versikulo 11, ang kanilang pag-iisip sa loob na ang kanilang mga bagay ay mananatili magpakailanman at ang kanilang mga tahanang dako ay sa lahat ng salit-saling lahi, tinatawag nila ang kanilang mga lupain ayon sa kanilang sariling mga pangalan, okay? Yan ang sinasabi, okay? Alright, now let's go to the other scripture chapter and verse, So inyong pagmuni-muniin, rewind, pause, para maintindihan nyo. Kasi alam ko, minsan Tagalog na, hindi pa rin natin maunawaan. Nahihirapan pa rin tayo, okay? Ganyan po ang mga lahat ng lingwahe, Their own language, sometimes they cannot think about what is the meaning really is, It's so deep, Because of the matter of the language they will express it, okay? Kasi po, there is one word is a lot of meaning sometimes, okay? You can use this in this word, in that, in this and that, That's why sometimes it's really hard to explain which one is the right one to use on that word in this matter, or on that matter, okay?
Now, let's go to read Psalm chapter 84, verse 11 to 15, no? Psalm 84, chapter 11, no? Oh, so, hanggang ano pa tayo, no? Wala pa lang ano yan. Kasi hindi ko na-check, minsan nagmamadali na ako, no? So, tayo hanggang 11 lang yan, no? 11, so magiging 7 yan, 7-11, okay? Magiging 7-11 yan, alright? 7-11, right? Ang ating babasahin, Psalm chapter 84, verse 7-11, no? Psalm chapter 84, verse 7-11, okay? Gusto ko sanang basahin yung whole chapter ng 1 to 12, but isasama na natin yung 12 kasi last verse na yung 12, okay? Sama na natin, no? So magiging 7 to 12 na, okay? Marami pa tayong pagkain ibabahagi, no? Na salita ng Diyos, kaya minsan hindi ko mabasa lahat, no? Alright? Okay, now let me read Psalm chapter 84, verse 7 to 12, no? Verse 7 to 12, no? Here is the message. They go from strength to strength, no? Every one of them in Zion, apparent, no? Before God, no? They go from strength to strength, no? Every one of them in Zion, apparent before God, no? Verse 8. O Lord God, no, of hosts, hear my prayers, give ear, O God of Jacob, Selah, no? O God of Jacob, Selah, no? Verse 9, no? Behold, O God, our shield, and look upon the face of thine anointed, okay? Verse 10, no? For a day in the courts is better than 1,000, no? I had rather to be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness, no? Kaysa tumigil doon sa tahanan ng may hina, okay? Sabi ng verse 10, no? For in the day in courts is better 1,000. I had rather to be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness, okay? Verse 11. For the Lord God is a psalm and shield. The Lord will give grace and glory. No good things will hold from them that walk uprightly, no? Verse 12, no? O Lord of hosts, no? Blessed is the man that trusted in thee, no? Blessed is the man that trusted in thee, okay? Punta tayo dito sa sa Tagalog version, okay? Tagalog version, mga awit o kanta, no? Pahina 84, no? Versikulo 7 hanggang 12, no? Versikulo 7 hanggang 12, okay? Versikulo 7 hanggang 12, no? Sa mga awit o kanta, pahina 84, versikulo 7 hanggang 12, no? In Spanish, no? Canción, no? Salmo, canción o Salmo, kapitulo 84, versikulo 7 hanggang 12, okay? So, iris yung Tagalog version, no? Sila'y nagsisiyaon sa kalakasan, no? Bawat isa sa kanila ay nagpapakita sa harap ng Diyos ng Siyon, okay? Versikulo 8, O Panginoon Diyos, no? Na mga hukbo, dinggin mo ang aking dalangin, no? Pakinggan mo, O Diyos ni Jacob, Selah, no? Versikulo 9, masdan mo, O Diyos, na aming kalasag, at tingnan mo ang muka ng iyong pinahiran ng langis, okay? Versikulo 10, sapagkat ang isang araw sa iyong kalooban ay mabuti kaysa 1,000 aking minagaling na maging tagatanod pinto, no? Sa bahay, no? Sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasama, no? Tolda ng kasama, no? Okay? Versikulo 11, no? Sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag, ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, hindi magkakait ng anumang mabubuting bagay na nagsisilakad ng matuwid, okay? Yan ang sinasabi, no? Ang sabi ng versikulo 11, pakinggan niyo mabuti, no? Sapagkat ang Panginoon Diyos ay araw at kalasag, no? Ang Panginoon ay magbibigay ng biyaya at kaluwalhatian, hindi siya magkakait ng anumang mabubuting bagay, no? Sa nagsisilakad ng matuwid, okay? Sisilakad ng matuwid, no? Versikulo 12, O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo, okay? Yan ang sinasabi, O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang tao na tumitiwala sa iyo, okay? Yan ang sinasabi, no? Dito tayo sa ating another psalm, no? Psalm chapter basahin muna natin tong no? Itong nandito sa kwan, okay? Itong God promises, no? Kasama yung God promises natin, okay? Yung binasa natin Psalm chapter 84, verse 7 to 12, okay?
So let me read the message on God promises, no. No good thing will withhold from those who walk uprightly, no? Okay? Lumalakad sa matuwid, okay? No good things will He withhold, no, from those who walk uprightly, no? Okay? Wala siyang pipigilin sa lahat ng lumalakad sa tama, no? Okay? Sumusunod sa lakad ng sa tamang lakad, ibig sabihin, okay? Psalm chapter 84 verse 7 to 12, that's what we read, no? Patience is the power, captivity, selfishness, love, or suffer long under adversity, no? Patience is the powerful captivity of selfish love to suffer long under adversity. It is the noble ability to bear with either difficult people or adverse circumstances without breaking down, no? Over and beyond all of this, patience is that powerful attribute that enables a man or woman to remain steadfast under strain, not just standing still but pressing on, okay? A gardener looks at the fruits of the Spirit, no? Yan ang sinasabi, no? A gardener look at the fruit of the Spirit, okay? Yan ang sinasabi, right? Now, ang title yan, ang title, yung sinasabi natin, no? Yung binasa, gardener, no? May kasama yung title dito, What's your request, no? What's your request, no? Ang kasamang title, no? Okay? Ang sabi rito, no? The gardener looks at the spirit of the, look at the fruits, no? Look at the fruits of the Spirit, no? What's your request, no? Yan ang sinabi. A gardener looks at the fruit, no? At the fruits of the Spirit. What is your request, no? Yan ang title, okay? Yang ating devotion healing prayer, no? Sa God promises pala, God promises natin yan, 1 yearly calendar, okay? Bibili na uli ako ng isa pa kasi hanggang 6 na buwan lang tong isa ko, no? Hindi nabili ko yung pang isang taonan, yung ating devotion healing, no? Yung ating God promises 1 year yan, okay? Isang taonan, no? So dito tayo sa ating Psalm chapter 119 verse 143 hanggang 147, okay? Psalm 119 verse 143 hanggang 147, okay? Here is the message. Trouble and anguish had taken hold on me, no? Yet the commandments are my delight, no? Trouble and anguish had taken hold on me, yet the commandments are my delights, no? Verse 144, no? The righteousness of thy testimonies, no, is everlasting. Give me understanding and I shall live, no? Okay? Verse 145, no? I cried with my whole heart, no? Hear me, O Lord, no? I will keep thy statutes, no? Verse 146, no? I cried unto thee, save me, and I shall keep thy testimonies, okay? Verse 147, no? I prevented the droning of the morning, no? And cried, no? I hope in thy word, no? I hope in thy word, okay? Verse 148, no? Mine eyes prevent the night, no? Mine eyes prevent the night, okay? Watch, no? That I might meditate in the word, okay? Yan ang sinasabi, no? Ng 148 pa, hindi lang 147, okay? Alright? So, ang sabi riyan, no? Balikan natin punta natin ulitin natin, no? Psalm 119 verse 143 hanggang 148, okay? Binigyan pa tayo sa trouble and anguish have taken hold on me, yet the commandments are thy delights. No? Verse 144, the righteousness of thy testimony is everlasting. Give me understanding and I shall live, no? Verse 143, I cried with my whole heart, hear, no? Whole heart, hear me, O Lord, no? Hear me, O Lord, I will keep thy statutes, no? Verse 146, I cried unto thee, save me, and I shall keep my testimony, no? Verse 147, I prevented the dawning of the morning and cried, no? I hope in the words, no? Verse 148, no? Mine eyes prevent the night
watches that I might meditate in thy words. Okay? Yan ang sinasabi, no? So let me read no? So let me read in Tagalog version, mga awit o kanta, no? Mga awit o kanta, okay? Mga awit o kanta, pahina 111, no? Pahina 111, okay? Pahina 111, mga awit o kanta, pahina 111, versikulo 143 hanggang 8, okay? Hanggang 48, okay? Alright. Sa Spanish, no, Salmo o Kansyon, no, Kapitulo 119, versikulo 143 hanggang 148, okay, sa Spanish, okay? Here is in Tagalog version, no, kabagabagan at kahirapan ay humamak sa akin, no, gayon may ang utos mo'y aking kaaliwan, okay? Katatagan, kaaliwan, okay? Sabi ng sa 143, no, kabagabagan ay kahirapan, ay humahamak sa akin, no? Gayon may ang utos mo'y aking kaaliwan, okay? Humahamak, parang nagpapahina, no? Nagpapalata, no? Ibig sabihin, no? Pero dahil sa ano ng Diyos, no, lumalakas, no? Nagiging kaaliwan yung pagmamahal ng Diyos, okay? Ang sabi, kabagabagan, kahirapan ay humahamak sa akin, gayon may ang mga utos mo'y aking kaaliwan, no? Katatagan, okay? Versikulo 144, ang mga patoto mo'y matuwid, no? Magpakailanman, bigyan mo ako ng unawa at mabubuhay ako, okay? Versikulo 145, ako'y tumatawag ng aking buong puso, no? Sagutin mo ako, o Panginoon, ingatan ko ang iyong mga palatuntunan, okay? Versikulo 146, ako'y tumatawag sa iyo, iligtas mo ako at aking tutuparin ang mga patotoo mo, okay? Versikulo 147, ako'y napauna sa bukang liwayway ng umaga at dumaing ako, ako'y umaasa sa inyong mga salita, okay? Versikulo 148, ang mga mata ko'y ng una sa mga pagpupuyat, no, sa gabi upang aking magunita ang salita mo, okay? Yan ang sinasabi, ang mga mata ko'y nanguna, no, sa mga pagpupuyat sa gabi, no, upang aking magunita ang salita mo, no? Magunita, maalala, no, ibig sabihin, okay? Now let's go to the other scripture chapter and verse, no? Dito tayo sa ating Psalm 139, no, verse 8 to 12, no? Psalm 139, verse 8 to 12, okay? 39, verse 8 to 12, no? If I ascended unto heaven, thou art there, no? There if I make my bed in hell, behold, thou art there, no? If I ascended up into heaven, thou art there, no? If I make my bed in hell, no? Behold, thou art there, no? Verse 9, no? I take the wings, no? I take the wings of the morning, no? And dwell in the uttermost parts of the sea, okay? Verse 10, no? Even there shall thy hand lead me, no? And thy right hand shall hold me, okay? Verse 11, okay? Verse 11, no? If I say surely, no, the darkness shall cover me, even the night shall be light about me, okay? Verse 12, no? Yea, the darkness hideth not from thee, no? But the night shineth as the day, no? The darkness and the light are both alike to thee, no? Okay? Yan ang ibig sabihin. Maging gabi at araw, madilim man o maliwanag, pareho sa kanya, okay? Ibig sabihin, makakakita pa rin siya, no? Makakaanino pa rin siya, okay? Now, let me read this in Tagalog version ng mga awit o kanta, no? Pahina 130, versikulo 3 hanggang 12, no? Sa Spanish, Kansyon o Salmo, no? Kapitulo 139, versikulo 8 hanggang 12. Here is in Tagalog version, okay? Kung sumumpa ako sa langit, no, nandiyan ka, no, nandiyan ka. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sion, narito ikaw ay nandoon, okay? Versikulo 7, no, kung aking kunin ang mga pakpak
ng umaga at tumahan sa mga pinakadulong bahagi ng dagat. Okay? Versikulo pinakadulong bahagi ng dagat. Versikulo 10. Dooy may papatnubayan ako na iyong kamay, no? Doon ay papatnubayan ako ng iyong kamay, at ang iyong kanang kamay ay ahawak sa akin. Okay? Versikulo 11. Kung aking sabihin, tunay na tatakpan ako ng kadiliman at ang liwanag sa palibot ko ay magiging gabi. Okay? Versikulo 12, no? Ang kadiliman man ay hindi nakakukubli sa iyo, kundi ang gabi ay sumisilang na parang araw. Ang kadiliman ay kaliwanagan ay magkaparis sa iyo. Okay? Magkatulad, no, sa kanya. Okay? Kadiliman, hindi kadiliman, magkaparis lang sa kanya kasi siya yung makapangyarihan. Okay? Now let's go to check this, no? Kung ano meron tayo dito. Okay? Alright. So ito siguro kauli-huli, ano? Okay? Now let's go to the other last one that we have, no? Oh, last, meron pa pala tayo, no? Hindi lang last one. Okay? Mag-third video pa rin tayo malamang. Okay? Alright, now dito tayo sa 2 Corinthians chapter 6 verse 16 to 20, no? Chapter 6 verse 16 to 20. Okay? So here is the message, no? 1 Corinthians chapter 6 verse 16 to 20, no? Ito sinasabi to, what? Now ye or you, not that which is joined, no, to a harlot is one body, for two set he shall be one flesh, no? He shall be one flesh, no? Verse 17, no? But he that is joined unto the Lord is one spirit, no? Verse 18, no? Flee fornication, every sin that a man doeth it without the body, but he that committed fornication sinneth against his own body, okay? Verse 19, okay? What now, no? Ye or you, that your body is the temple of the Holy Spirit, which is in you, no? Which ye or you have of God, and ye or you are not your own. Okay? Ito yung sinasabi ko rito, no? Once you receive the Holy Spirit, no? When you receive the second baptism, basta tinanggap mo yung ikalawang kapanganakan, no? Tinanggap mo yung kanyang Holy Spirit, no? Hindi na ikaw si ikaw, no? Ibig sabihin nun, hindi mo na paiiralin yung katigasan ng ulo mo, mga bisyo mong dating ginagawa. Aalisin mo yun, okay? Binago ka niya, no? Binago ka niya, gusto mong mabago, tinanggap mo yung Holy Spirit niya, pinasama mo sa kaluluwa mo, pinatira mo sa iyong isip, sa iyong katawan, sa ating puso, no? Sa ating panloob na katawan, babae, lalaki, son and daughter, no? When you accept to receive the Holy Spirit together with your Holy Ghost, you let them allow them to dwell at the Holy Spirit in our mind, in our inner person, as an immortal, as a human flesh with the immortal body, no? As His temple, as His church, no? As the storehouse of His gospel of God, no? Siya'y naninirahan sa iyo. We are not our own now, no? We don't have to accept what is we want or right already, no? Okay? Hindi natin pwedeng sundin na natin ang gusto kahit mali, ibig sabihin, no? Ngayon kung tama, si Lord ang pinamumuhay mo, hindi na ikaw, no? Once you receive the Holy Spirit, you're not your own. Hindi na ikaw maghahari sa katawan mo, kung hindi si Lord ang hayaan mo maghari sa iyo. Dadalhin ka niya sa mabuti, dadalhin ka sa ganun tao, dadalhin ka sa manggagamot ka o magdarasal ka. Ipamamalita mo yung sinasabi niya, live like me, walk with me, take your cross and follow me. Susunod tayo sa akbang niya, sa lakad niya, sa kanyang kagustuhan, hindi sa ating kagustuhan. Okay? Nililinaw ko lang sa inyo, okay? Ang sabi ng verse 19, okay? What now ye or you, not that your body is the temple of the Holy Ghost, no? Which is in you, no? Which ye or you have of God, and ye or you are not your own, no? Verse 20, no? For ye or you are bought with a price, therefore glorify, no? God in your body and in your spirit, which are God's. Okay? Ang sinasabi, no? Okay? Now let me read in Tagalog version, no? 1 Corinto 6 versikulo talata 16 hanggang 20, no? Okay? Yan ang sinasabi, no? Hindi ba ganin nyo nalalaman, no? Na nakikisama sa patotot, no?
ay kakaisang katawan niya, no? Sapagkat sinasabi niya, ang dalawa ay magiging isang laman, okay? Two is gonna be in one, okay? Isang laman sa isang katawan, ibig sabihin. Ang ibig sabihin nun, yung espiritu niya at kaluluwa mo, iisa sa isang katawan, okay? Kasi pinayagan mo siyang patirahin dito sa iyong katawan, kasama ng iyong kaluluwa. Kasi gusto mo lumakad sa lakad niya, mamuhay kang katulad niya, no? Binibitbit mo yung cross katulad ng pagbitbit niya ng cross na para sagipin tayo sa ating pagkakasala. Yun po ang katotohanan, yun ang malinaw, okay? Ngayon, hindi na yung sarili mo pa iiralim mo, no? O magnanakaw ako, mambababaya ako, manlalaki, papatay ako, o kailangan ko maraming pera, kailangan ko magnakaw, ganun ito. Hindi na ikaw yun, okay? Magsusugal ako, no? Magtatato ako sa buong katawan ko kasi gusto ko. Hindi na ikaw yun, okay? Bubutasan ko yung tenga ko kasi magandang tignan sa iba, katulad na nangyari sa akin, no? Nagtato, nagbutas ng tenga. Ang nangyari, nakalipas na. Once you do repentance, ask forgiveness, be ready to receive the Holy Spirit, wala na yon, makakalimutan na. Buburay na ni Lord ng lahat ng naging kasalanan mo sa nagdaan kasi bagong panganak ka na uli. Pero kailangan panindigan natin, okay? Kasi sasabihin, bago na akong bata. Ngayon, bagong bata na ako ngayon. Bukas, iinom uli ako, magdodroga, magsisigarilyo, no? Wala na. Balik ka uli sa luma mong pagkatao, hindi sa bagong pagkatao. Nililiwanag ko lang po sa inyo sa bawat isa inyo. Wherever you are, in the top of the place of the secret of the soul, may this message touch your hearts, no? Change your minds, cleanse your body and soul with your Holy Ghost, with the Holy Spirit of God. Be received with His Holy Spirit. Live like Him, not by our own. We are not our own, okay? Yan ang sinasabi, maliwanag, okay? So, dito tayo sa ating Tagalog, no? Sinasabi rito, no? At hindi baga ninyo nalalaman na ang nakikisama sa patutot ay kaisang katawan niya, sapagkat sinasabi niya ang dalawa ay magiging isang laman. Versikulo 27. Ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kaisang espiritu niya, no? Kasama na kaisang espiritu, no? Maliwanag yan, okay? Si Kuya Ramir, dinala ko na yan dyan, ni Mrs. kami nung umuwi kami yung huling uwi namin, no? Isinuko namin siya sa Panginoon, pinasuko namin siya, no? Hindi lang niya sinundan, okay? Ngayon nandyan, okay? Binisita siya. Yan ang sinasabi ko, darating ang Diyos na parang magnanakaw, okay? Hindi mo alam kung kailan, no? At kailan darating, at kailan mangyayari, no? Now, hindi pa huli para sumuko ka uli, humingi ka uli ng kapatawaran sa pagkakasala. Gagaling ka, hindi maaaring hindi, no? Basahin natin, no? Sabi ng versikulo 7, ngunit ang nakikisama sa Panginoon ay kakaisang espiritu na niya, no? Isang espiritu na, no? Hindi papasok ka sa church, wag sisimba ka ron, proud ka, Christian ka, tapos paglabas mo, sari-sari na naman kabalbalan ng paggagawin mo, mananamantala ka sa pera, sa ayuda, no? Sa pagtanggap ng pera, ganun ito, no? Hindi maganda, okay? Nananamantala ka ng kapwa-tao, no? Versikulo 8, magsitakas kayo sa pakikiyapid, lahat ng kasalanan gawin ng mga tao ay nangasa labas ng katawan, ngunit ang gumagawa ng pakikiyapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan, okay? Tinanggap mong Holy Spirit ni Lord, no? Natuwan-tuwa ka, naging anak ka na niya, bagong panganak ka, pero bumalik ka sa mga bisyong hindi mo dapat. Alam mong masama, wag mong gawin kasi bagong anak ka na, bagong silang ka na uli, okay? Huwag mo nang dungisan yung katawan mo ng kasalanan pa, no? Versikulo, sabi rito, magsitakas kayo sa pakikiyapid sa lahat ng mga kasalanan, no? Gawin ng mga tao ang nangasa labas ng katawan, ngunit ang ginagawa ng pakikiyapid ay nagkakasala laban sa kaniyang sariling katawan. Nagkakasala tayo uli sa ating katawan na even though na binyagan na tayo, nalinis na, pinanganak sa ikalang pagkakataon, no? Versikulo 11, no? O hindi ba ganin nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo ang Diyos at hindi kayo sa inyong sarili, okay? Yan sinasabi ko, no? Ang sabi rito, no? What now ye or you, that your body is a temple, no? Of the Holy Ghost, no? Which is, no? In you, which ye or you have God, and ye or you are not your own, no? Sinasabi rito, no? Ang sabi rito, o hindi ba ganyan nalalaman ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, no? At hindi kayo sa inyong sarili. Versikulo 2 po, sapagkat kayo'y binili sa halagang kaluwalhatian nga ninyo
ng inyong katawan ang Diyos. Okay? Binili tayo ng Diyos, no? Ang sabi to, for ye or you are bought with a price, no? Therefore glorify God in your body and your spirit, which is our God. Okay? Let me read in Spanish before we go to our third video. Okay? Okay, let me continue to read in Spanish before we go to our third clip video, no, sa ating the Holy 2026, the Holy 7 month of the second day of July, no? Second day of July, okay? Let me read in Spanish, no? 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 hanggang 20. O no sabías que el que se une con una ramera, no, ramera es un cuerpo con elas, no? Porque dice los serán una sola carne, okay? Versículo 17. Pero al que se une al Señor, un espíritu es con él, ¿no? Versículo 18. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Versículo 19, ¿no? E ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, ¿no? Versículo 20, ¿no? Porque habéis sido comprados, ¿no? Comprados por precio, glorificad pues Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, okay? Now let's go back once again, no? Sa Spanish, okay? Let me read for the second time, no? Uno sabías, ¿no? Que el que si une con una ramera es un cuerpo, ¿no? Es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán uno sola carne, ¿ok? Versículo 17, ¿no? Pero el que se une al Señor y Espíritu es con él, ¿no? Versículo 18, ¿no? Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca, ¿no? Versículo 19, ¿no? O ignorás que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, es cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, ¿no? Versículo 20, ¿no? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, ¿no? Son de Dios, ¿no? ¿Cuáles son de Dios, okay? Yan ang sinasabi, no? Now let's go to our third clip video, okay?